So, another session naman ito. Sa pag-uusapan natin, paano nag-apply si Anna May sa Going to Canada? Canada, Or, yeah. nag-try ka rin ba muna sa ibang bansa, not just only Canada? Like, US agad, US. Kasi madami from UAE, ginagawang stepping stone to, and then they will move to US. So, di ba nabanggit ko nga, USRN, New York. So, meron doon akong offer. May Pero, offer ka doon? oo. So, what happened that time? Meron akong tatlong offer. Sa New York, Alberta, Canada, and New Brunswick, Canada. Before ka magkaroon ng offer, paano ka nag-apply? Directly? So, Nag-email? pag US, may mga agencies kasi yan. Ano man ang mga nurses, magkakaibigan naman yan. So, refer, alin mas okay na agency. So, this and that. Okay, ano yung email? Mag-send ako ng email. Email ka lang. Directly to the company, ganun? Or sa agency? Or Sa ano? agency mismo. Agency ng mga nurses talaga. Tapos, yun namang sa Alberta and sa New Brunswick, tinry ko lang yun. Mahilig kasi ako, mahilig ako mag-fill up ng mga kung ano-ano. Di mo Like, kita- yung mga government of Alberta, government of New Brunswick, may mga hiring yan. So, una na, na-shortlist ako sa pilot program nila. Sa Alberta, meron silang Alberta Health Sciences. So, nag-fill up na naman ako. So, na-shortlist na naman sa pilot program. They assist also for licensing. So, yung New York license ko, tinransfer ko ng Alberta. Pwede lang i-transfer. Transfer Okay. ko siya. Kasi US din naman yun eh. Oo. And they have the same exam, NCLEX exam. So, meron silang binibigay na benefit na parang hindi ko muna madadala yung family ko that time. Kasi sa pag nagpunta ako doon, kasi nagko-provide din sila ng housing na free. Pag nag-provide sila ng housing, ikaw muna doon. So, hindi ko masasama yung mag-ama ko. Ang mag-ama ko, lagi ko silang kasama ever. So, hindi ko kaya. So, that time, nagkaroon ng yung New Brunswick, what happened is, around, guys, November to April, usually, nag-ano sila ng international nurses. Meron sila sa sa main page nila, yung talagang official main page ng New Brunswick. Actually, lahat ng Atlantic areas. New Brunswick, Prince Edward and Labrador, Nova Scotia, lahat yan meron sila. So, nag-fill up lang ako doon. Tapos, na-shortlist na naman ako. Okay. So, that was, I think nag-fill up ako ng November. Tapos, Dito, last year lang. 2022. 2022. Tapos, Okay. 2023, Feb, nag-email sila na they are coming to Dubai for interview. So, that was March 30 because it was my husband's birthday that time in Sheraton. So, I was like, maybe it's a scam. Tapos, sabi naman ni Habi, he's very supportive talaga. No, you try it, we go. So, Birthday niya? That yeah, November, that was, but okay. it's your birthday, we have some plan. Then he was like, no, we'll just give it a try. Anyway, it will not take Yeah. your full day. Then I went to Sheraton. But on that email, it was written, that's why I got a bit scared, that you cannot bring your friends because all of the CVs were selected by the government and it was sent to the different hospitals. So 2 hospitals were there. Okay. Like di ba may SEHA dito, may Oo. mga DHA, mga hospitals, mga ganon, mga government hospital. Tapos ayun, I feel nagustuhan naman nila ako. And then, yun na yun. Tapos, Eto nung na yan. March 30, then they were like, okay, you will have another interview, a panel interview with the nursing Personal directors, or- via Teams, via Zoom. And you will have another set of interview. And dun yung mga assessment na. Then, I got interview March. I think... This March? Last March. Okay. So you waited for long talaga Actually, din? no. Oo. Okay. So, after that June, they have the panel interview. Then after that, they provided everything. Like? Yung sa may visa and licensing, in-assist nila ako doon. However, naoperahan kasi si little one ko ng October sa tenga niya. So, this September, niready nila yung papers. So, dapat December, aalis na ako. Pero syempre, dahil naoperahan si baby, lagi ang priority ko yung mag-ama ko. So, sila muna. So, tapos, ang medyo siguro dahil sobrang, pag anak kayong may sakit, wala yung presence of mind, nakalimutan ko silang sabihin. Na? Na hindi ko pa na-file sa mismong IRCC yung mga documents. So, nakapag-file lang ako, January pa lang ako, after 4 months. Noon ko pa lang siya na-file. So, na-file ko ang work permit, ang permanent residency, yun. Noon ko pa lang siya na-file. Tapos, I'm under Atlantic Immigration Program, which is just 6 months. And when you land there, permanent resident ka na. Agad, Yeah. mashallah. So, nung binigay nila sa akin ng June yung mga papers and to file it at September na I have the nomination to apply,
So, parang nominated ako nung hospital. It's Horizon Health Network, guys. You can check it on their website. Meron silang mga hiring doon. Tapos yung Government of New Brunswick, meron silang I think on the right side of the web page, meron doon international nurses. So yung Horizon na yun, dito yun? Or nandun directly sa... Ano siya, group of hospitals, siya ang may hawak sa hospital sa New Brunswick. Doon sa province Kasi ang na gusto yun. ko sana kasi kontakin sila para pwede kami magbigay ng tao sa kanila. That's what we wanna do if we can. Pero we're going to talk to them. That's another business. Okay, and then, kasi hindi mo naman, syempre, direct ka sa kanila. Okay, and then... Tapos doon na nag-start. So I received the work permit, I received the COPR and everything. Tapos ang application ko palagi, 3 kami. 3 kayo lagi. Tatlo palagi. So this time kasama mo na talaga Kasama, yung di pwedeng may. family. So, si Habi, wala pa. Wala pa siyang work. But he already started na mag-apply na online and he received lots of feedbacks naman. But I think he's quite choosy kung anong kukunin niya. Ano ba ang niya? Experience? Software. Software. At least, So, yeah. di ba? Nandun As ka much na. as possible, tingnan natin kung saan niya gusto. Yeah. Ayokong ipilit yung mga... Totoo naman. Pero dito sa United Arab Emirates, maiba tayo ng konti. So, dahil may baby kayo, ikaw nagtatrabaho, si husband mo yung nag-aalaga lang kay baby. Kumbaga siya lang yung... Oo, pero- hindi mo siya pinagtrabaho for how long? Hindi, nag-work siya. Kasi Ang dami nag-aalaga namin kay struggle, babe. Oh. So what happened? Nag-work from home din siya. Oh. Tapos pareho kami sa Mediclinic. That's one of our struggle. Oo. So ang shift ko like 7 to 7 Naku, hindi ng kayo umaga. nakikita. Oo. Ang shift naman niya 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Minsan magkikita na lang kami, dala-dala namin yung stroller ng bata. Seryoso? Parang Oo. papasa mo na lang. Uy, eto Oo. na. Or kaya tatawag ako na very thankful ako sa manager ko that time. Kasi Yung minsan, manager mo pinag-aalaga. Joke! iniiwan ko doon yung stroller ni Sophie saka yung baby ko. Ano? Iniiwan ko doon. Seryoso? Tapos, I'll show you some pictures, How guys. many years nangyari yan or months? I na think parang- it's a year na ganun. Oh my God. It's a year. Nakakapagod yung... Yung walang yung nanny that time. Wala akong nanny ng siguro mga ano yun, mga 3 months, 5 months siguro. Tapos after nun, ako nagkaroon ng nanny. Ng nanny, okay. So, pero wala na ngayon, nun lang kasi wala na rin kayo trabaho ngayon, so... Oo. I'll show you lang. Sa office to ng manager ko, ha. Ito pa, ganito pa kalit yung baby ko nun, guys. Ayan siya, oh. Sobra niyang liit. Ito yung manager ko. Yung manager mo nagbubuhat. Yung manager ko. Grabe. Pilipino? Hindi, South African siya. Pinapatulog niya yung anak ko. Seryoso? Oh my God. Kasi iniwan ko muna siya dun sa office niya kasi may patient na ako. Tapos si Jay, Dadaan doon para dadaan doon kuhanin. kasi same hospital kami pero sa ibang sa ibang department. Yun. Good thing na same company and then doon kayo nagtatrabaho. Kasi sa Pilipinas, pag mag-asawa kayo, bawal Hindi, na kayo sa magkaibang same department company. naman kami. Kahit na sa Pilipinas, once the same company, it's... Pwede ano naman. Basta hindi naman kayo magka-department. Hindi naman ma-affect. Kung 8th floor yun, hindi kami nagkikita. Sa ground ako palagi. Grabe. So, ang hirap din ng may baby dito. Dito Super. talpas. Super. Almost lahat kasi ng tao dito nagtatrabaho talaga. Ganyan. So, paano pa kung pareho kayong pang umaga tapos sa gabi, sino ang ano So, doon, yun diba? naman. So, yun naman ang ginusto niya doon. So, lagi niyang nirequest yung panggabi. Magpapang-morning siya pag off ako. Kasi usually, alam ko naman kung kailan ako off. That time, ako yung parang senior nurse. So, ako gumagawa ng schedule. Tapos, mababait yung mga kasama kong nurses. And I was like, Naintindihan nila. okay, pwede bang ito na lang yung i-off ko para si Habi ganyan. Mga Pinoy yung mga kasama ko nun. Very, sila, helpful. Ayun. So, sige, tatapusin natin vlog natin. So, thank you so much, Ana May, sa course. pagkakwentuhan natin. Kasi nakakatuwa, Anytime, di ba? yeah. If you have any questions, guys, i-comment nyo lang dyan and then he will ask me na lang kung Yes, paano. kahit nasa Canada na siya. So, Ana May! Sorry. I know that. Oo. Lagi kitang mini-message. Oo, totoo, nakakatawa. And kasi successful dito sa United Arab and mag-move. Most of the people talaga kasi dito sa UAE is ginagawang stepping stone to. Why you're going to move to Canada or to other countries, isa sa mga reasons is dahil doon may residency. Doon May yung passports. may passport. So magkakaroon ka ng one of the most powerful passport in the world that you can travel na kahit ano mangyari sa iyo, they will not deport you, you will stay there kasi talagang resident Saka ka para na. sa bata. Oo, para sa bata, yun yung future. Kasi dito sa United Arab Emirates, you can just stay here pag may work ka or meron ka lang talaga visa, di ba?
So, yun talaga yung Unless mga may ginagawa. golden visa ka. Eh, Pumasok golden ka visa sa- is just only for 10 years or renew mo Sa 10 years. bagay, Pero ganun after pa din. that, kung may magawa kang kasalanan, o hindi ka naman, ikukulong ka dito pero dideport ka pa rin sa bansa Doon ka pa mo. din talaga sa sabi natin may Yeah, stability. Totoo. Pero, Stable naman dito and ang ganda-ganda kaya dito. I love UAE, Totoo. pero nga, still, you're going to choose what's the best for your Pang long term family. ba? Oo, pang long term talaga. And also, bakit hindi mo pinili yung Philippines? What do you mean? Bakit hindi ka nag-work sa Philippines? Bakit Nag-work agad-agad naman siya? ako. Baka mabash tayo. Kasi ang daming nurses, hindi, pero ganun totoo. Reality talk. Ito, reality talk. Bakit di ako nagtrabaho nun? That time kasi, okay, broken family kami. Alam mo yan, broken family kami. So, nakagraduate ako, nag-help din naman si Papa ko that time. Kaso marami na rin siyang gastos, ganyan. Tapos yung chewing ko na si Tito Junior, thank you so much for everything, and Tita Christine. So, sila din nag-help na mapaaral ako. Tapos si Mama na wala masyadong work nun. So, mag-aaral na yung kapatid ko for college. Yeah, Paano naman siya? Oo. So, napilitan ako Ng ibang bansa. ng mga ibang bansa. Pero reality talk, syempre mas malaki yung sweldo sa ibang bansa. Nakapagpa-college po ako ng ano. Yes! Nakapagpa-college po siya. Yes! Siya ang unang investment. Kaya okay nga. naman. So- Nakagraduate siya, dialysis nurse na siya ngayon. Pili ko naman successful nurse din siya. Ang bilis ng panahon, no? Diba? So, Sinasama ko na siya palagi. No? Oo, pag ano, pero ngayon, nurse na rin talagang Nurse na rin ganyan siya. po. Sacrifices. Sacrifices. 10 years. Talagang tinaon mong 10 taon, ta kakaalis, Hindi, ha? nagkataon lang yun. Pero kulang 10 years kasi 10 years sana ng September. June ako alis. So, kulang 10 years. Kulang ng 3 buwan, Pero, ba? June, July, August, September. Oo, So, 4 na 3 buwan. months. Oo, 3. So, yun yung nakakatuwa. Pero at least, Next time sabihan mo pa mag-vlog tayo para mag-post naman ako. sa guys, sobrang Tsaka biglaan ako. po ito talagang, kasi sinabi lang doon na may comment din na i-house tour sa Abu Dhabi. So, ganito po ang difference talaga ng bahay din sa Abu Dhabi pag naka-accommodation ka. Talagang maganda or talagang komportable kaysa yung mga kadalasan sabi mo, nag-bed space ka. Di ba? Oo. Yung buhay sa bed space, tapos 2 buhay years ngayon. yun. Yeah. So, sa mga taong nandito sa United Arab Emirates na katulad mo, ano yung natutunan mo sa 10 years mo dito? Sa tayo mag-ipon. Ah. Mag-ipon kayo, tapos lagi sinasabi ni Habi. Kasi minimalist siya eh. Ako naman si Gasto, si Bili. Alam ko yan. And then, So, hindi naubos ang sale, hindi naubos ang totoo. mga gamit. Invest kayo sa parang worth it. So, Gold. like gold, Oo. ipon kayo, bili kayo ng lupa sa Pinas. Ganun. so madami ka na investment sa Pilipinas. Okay lang. Nakapagpatayo na ng bahay at Wala lupa pang doon. bahay, pero mga lupa pa lang. Oo, pero still, sa Canada, doon na sila din mag-i-start na We'll kung see, ano we'll man. see. Yeah. Hopefully. Okay guys, so maraming salamat po sa panonood at thank you dito kay Anna May. So sa mga nurses dyan, nalaman natin kung paano yung mga dapat gagawin at ano ba yung reasons bakit tayo nag-move sa ibang bansa. At yun, thank you Anna May, and bye!